mas naging malinaw na po ngayon ang mga nangyari kung saan nga po kini-question po ng mga dilawan, simpatizer ng NPA, Pinklawan, mga loyalista, mga vlogger ni Bongbong Marcos, yung paggamit ng 125 million na confidential fund sa loob po ng 11 days. Kasi kung inyo maaalala, 'di ba, nung nag-conduct po ng hearing ang House of Representatives, kung di tayo nagkakamali, yung Committee on Good Governance and yung kay Joel Chua, tsaka doon sa yung pagbibigay ng budget deliberation ng OBP tsaka ng DepEd. So, question po nila yung paggamit ng 11 days na 125 million ni Vice President Sara Duterte. At yun ang ginagamit nila na basihan para kasuhan nga or mapa-impeach si BP Sara dahil nga raw misuse daw po yung paggamit ng confidential funds na yun dahil di sila makapaniwala na nagamit yung pondo sa loob ng 11 days. Pero dito mas nagiging maliwanag na nga po gawa ng taga-COA na rin po mismo, yung witness po ng prosecution na umamin na yung 11 days po wala naman pong basihan, wala naman po yung bearing doon kung paano gagamitin ng OBP o ni BP Sara yung 125 million. Kasi kumbaga nasa batas naman talaga na kailangan maubos po yung pondong ibinigay bago matapos po yung fiscal year. Kung hindi po nila kasi maliliquidate o hindi nila magagamit yan, babalik po sa National Treasury yung pera at kailangan pa pong mag-explain ng departamento kung bakit hindi nila naubos o hindi nila nagamit yung lahat po ng pondo. So ito, panoorin po natin itong ginawa ni Atty. Powa na napaamin po niya yung witness ng prosecution na wala pong kinalaman yung 11 days. O hindi po ito bawal, hindi ito kumbaga, hindi naman ito bearing para sabihin na sa mali na gamit yung 125 million na inubos yung inubos po yan sa loob ng 11 days. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Thank you po. Now, I'll refer you to item 6.1.5 of the joint circular. Can you please read just the first sentence of that provision? Cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So, tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama Based po ba? on this provision po, yes. Tama po. At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo? So malinaw po, wala pong basihan yung 11 days na ginamit yung confidential fund, which is yung 125 million nga. So wala pong wala pong nakitang pagkakamali ang taga-COA, taga-Commission on Audit. So pero yan po yung ginagamit po ng mga Duterte haters para sabihin nga raw na nilustay nga ni BP Sara yung 125 million in 11 days. Tapos naglabas pa sila ng isang Ramil Madriaga na sinasabi niya na hindi daw 11 days nagamit yung confidential funds, kundi isang araw lang daw naubos na yung 125 million. So yung propaganda po nila, eto na po. So nasira na rito yung propaganda nila kasi yun yung kasi kung titingnan mo nga naman, para ang hirap lang intindihin na kayang ubusin yung 125 million sa loob lamang ng ng 11 days. So kung i-divide po natin yan, so parang lumalabas 10 million or mga more or less mga 12 million a day ang kailangang ubusin ng Office of the Vice President para lang maubos nila yung 125 million. So parang ang hirap lang kasi syempre pag ordinaryong tao,
hindi mo naman mauubos siguro sa loob ng isang araw yung 12 million, di ba? So, pero ang Office of the Vice President, naubos nila yung 12 million sa loob ng isang araw. So, yun yung ginagawang naratibo ng mga sympathizer ng NPA, ng mga Duterte haters sa pangkalahatan. Yun yung nagiging naratibo nila, yung kanilang propaganda na inubos ni Vice President Sara Duterte yung 125 million sa loob ng 11 days. Na kahit pala ang COA sinasabi na wala namang mali, wala namang nagbabawal sa mga ahensya ng gobyerno, especially dito sa Office of the Vice President at dito sa DepEd, na ubusin yung budget sa loob ng 11 days. So, tinatanggal kasi nila yung konteksto kung saan yung budget kailangan maubos or magamit hanggang matapos po yung fiscal year. So, December 22, kung di tayo nagkakamali, ibinigay ng Office of the President, ni Bongbong Marcos, yung budget sa OBP. So, 11 days na lang po yung natitira. So, kailangan po kagad yung ma-disburse ni VP Sara o ng OBP, yung 125 million, kasi nga, babalik na yun sa National Treasury. At kailangan pa mag-explain ng OBP na bakit hindi nila naubos yung pondong ibinigay sa kanila. So, mas minabuti na lang na gamitin ni VP Sara yung 125 million na yon para doon sa pag-recruit nga ng mga NPA sa mga eskwelahan. At the same time, kung di tayo nagkakamali, December yata, yun din yung founding anniversary yata ng NPA or parang something like that, di ba? Anniversary ng NPA. So, isa rin daw yun sa mga pinaggamitan ng 125 million ni VP Sara para alam niyo na hindi makapanggulo yung NPA kasi every time kasi nagkakaroon sila ng gathering, anniversary, ganyan, nagsasagawa sila ng malawakang pag-atake sa gobyerno pero napigilan yon dahil nga doon sa paggamit ng 125 million na confidential funds si VP Sara. Ngayon, yung 11 days naman na sinasabi na na 'di ba yung ngayong pinaka ginagamit nilang propaganda para sirain nga si VP Sara. Yun din naman yung sumira ngayon dito sa naratibo nila dahil nga hindi nga yan na kumbaga walang provision sa COA sa pagliliquidate ng pera na mali yung paggamit. So, doon pala makikita natin na talaga more on propaganda na yung ginagamit po ng prosecution para sirain si VP Sara. So, simula pa lang nung nagkaroon ng problema sa unit team nung kumakalas na si VP Sara dahil nga nakita niya na yung kabulustogan ni Bongbong Marcos, yung pagiging weak leader, doon na nga nagsimula na na ginamit na sa kanya yung paggastos nga niya ng 11 days, di ba? So, nagkaroon ng budget deliberation, yan yung binabanat ng mga sympathizer ng NPA, sila Franz Castro, sila Raul Manuel, di ba? Yung mga kasapakat ng NPA na yan. Tapos, pagdating sa House of Representatives, gumawa sila ng committee, yung Quadcom, yung Tricom, yung Committee on Good Governance ni Joel Chua. Yan yung pinalalabas nila na 11 days, no? So, hindi yan, kumbaga, hindi nagpaliwanag dyan si VP Sara kasi nga, alam na natin na yung House of Representatives, hindi sila bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ang gusto lang marinig na sagot ng House of Representatives, yes or no. Kaya nga 'di ba na ipakulong nila si Attorney Zulaika Lopez kasi nga kahit sumasagot siya ng maayos naman, sinubukan siyang hindi siya sinubukan, talagang pinakulong siya ng House of Representatives. Kaya doon na nagka-ugat-ugat na yung problema na VP Sara, gawa nga ng emosyon niya, nagamit na niya yung mga salitang hindi dapat bitawan at yung nga rin ginagamit ngayon dito ng prosecution pero hindi pa rin sila nagtagumpay kasi nga sablay-sablay yung kanilang mga witness. So, ito na po ang malinaw rito na yung prosecution po talaga hindi po nakakakuha ng puntos pagdating dito sa trial ng impeachment. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.